Ayun mga suki, so dadako naman po tayo sa episode 2. So ito po yung episode 2 natin, part 2 natin. So naghintay ako ng ilang araw, May 28, kasi yung May 28 Thursday po yon. Friday, Saturday, Sunday, Monday. So June 4 or June 3 po, June 3, naka-receive na po ako ng email ulit na kailangan ko na daw po i-update yung aking ang tag dito application doon sa I-apply through online pa rin. Ngayon, ang ginawa ko nga po ay may mga instruction naman po sila doon. So ang ginawa ko nga po ay sinunod ko yung instruction nila. And then sabi, pagka daw na okay na yung instruction at nagawa mo na lahat sa online yon, punta ka daw doon sa PUP ulit. So ang ginawa ko naman po, kinabukasan, June 4, nagpunta po ako sa PUP ulit. So ngayon, ang nangyari po ay eto. Nagkaroon ng magandang resulta. So, ito po yung papel na binigay sa atin. Equivalency and accreditation form, sabi niya. So, dito po, ang program applied, ang program applied ko po kasi is Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. CY 22-23. Tapos yung pangalan ko. And then, Assessor's Equivalency and Accreditation Sheet. Ito. So, dito po sa akin, base po dito sa equivalency ko, ang subjects daw po ay 20 subjects na iti-take para ang per subject po ata is 3 units. So, kung 20 subjects times 3 is 60 units po. Ano po? So, ngayon po ay ang nakalagay po dito halos ang nakalagay po kasi dito sa akin halos puro business po siya. Competency, demonstrated, business, MCPH collection, online shop, Lester Delights, Lester Handicrafts. So halos po lahat, binuklat ko na po kasi lahat ito, halos po business po yung na-accredit ko. Yan po, no? So, ayan. And then, nakalagay dito, evidence, under curriculum vitae ko. Tapos may mga credit, check, sabi niya. Sa remarks naman, to be taken, sabi niya. So, ang to be taken ko is 11 units na lang. O, di ba? Ang baba. Tapos, 9 subject yung nawala. So, bali, 20 minus 9 is equivalent 11 subject na. So, yun po yung iti-take ko. Sabi nung doon sa admin, Sir Nixon, pwede na po kayong mag-enroll kung may dala na po kayong pera. Kung wala naman po, pwede po kayo bumalik. So, paalala nga lamang po pala doon po sa ETF program ay hindi po pala nakapaloob siya sa Open University. Ang Open University po kasi ay mga scholar program po ng gobyerno natin na pwede po tayong mag-aral doon nang walang bayad. Ang magiging babayaran na lang po natin ay yung mga miscellaneous. At saka yung mga kailangang bayaran na hindi po kasali sa scholarship program ng government. So ito pong PUP kasi is Polytechnic University of the Philippines, SUC po siya. State University, colleges siya, pero public po siya, hindi po siya private. Kaya kasama po siya sa Open University. Kanya lang po ay ang ETA program ay hindi ho siya kasali kasi para pong master degree na po yun. Parang, di ba po yung mga nagmamasteral ay may bayad na rin po, pangbayad po sa mga professor. Okay?
So dahil tayo po ay nag-enroll na. Jaran! Now, ito na. So ito yung katibayan na meron na tayong student copy at medyo may kamahalan din po, pero talaga namang masusulit po natin yan. Kasi nga po ay syempre kaysa po mag-aral po ako sa Open University, araw-araw ako papasok sa school, tapos halos maghapon, tapos 4 na taon. So sa edad ko po ngayon, 47 years old, 48, 49, 50, 51 or 52 pa po ako makakagraduate. So hindi ko na po mawi-wait yon, no? Hindi ko na po kayang hintayin. And then yun na nga po ang nangyari, nagparehistro na po ako at ito na po yung ating ID. Oh. O, di ba? So, yan na po yung ID natin. And then may mga subject for credits, sabi niya. Ang mga nakalagay po pala dito na subject for credits ay 1-page reflection paper, 1-page, understanding the self, tapos NSTP, people, madami siyang bali 11 subject nga po siya. Tapos ito, ayan. So yung mangyayari po nun ay kung wala po kayong masyadong budget, kamukha po sa akin, hindi ko kasi napaghandaan na mabuti yung financial ko dito. Kaya sabi ko, tinanong ko yung admin, sabi ko, sir, pwede po ba ako mag-enroll ng 5 subjects lang? Sabi ko, pwede po, minimum 5 subjects. Tapos, babalikan ko na lang yung 6 subject. Kasi, kamukha din po nung isang kasabay. So, may nakasabayan na po ako doon. Ganun nga po ang ginawa niya kasi 11 subjects din po siya. Pero, 5 subject muna po yung kinuha niya kasi nga po mayroon pong kamahalan. Pero sigurado naman tayo na magkakameron tayo ng degree. So yung naka-enroll po sa akin ngayon, taxation, income taxation, ethics, Philippine popular culture, good governance and social responsibility, business law. Yun. So yun yung mga naka-enroll natin ngayon na 5 subjects po, no? Tapos, yun nga po ang sabi sa akin doon sa admin ay mag-uumpisa daw po kami ng July ng online and July po kami mag-start. Tapos, pure online lang po kasi. And then, pinababalik po ako doon by August. Sa August kasi ay kailangan yata mag-enroll ka na naman po ng panibago. Yung 6 nga po. So, ngayon po yung sa akin kasi, nakiusap po ako 2 payments. So, per units ay nasa 1.6 po. So, yun po ay medyo may kalakihan. Kaya po, pwede naman po yung ganon. Nasa pag-uusap naman po. And then, yun nga po sa mga gusto po ay marami pong ang mga course po pala doon na mga available ay yung hindi po kukuha ng licensure. So, pwede po kayong kumuha ng BSBA, Major in Marketing Management, Office Management, at saka yung pa ba yung mandon? Marami po siya na pwede natin makuha doon through ETF program. So, yun nga, at samahan niyo po ako sa aking journey. Ipag-pray niyo po na makayanan ko po ang lahat, maging sa emotional, sa physical, sa spiritual, sa financial, at sa lahat po ng aspeto. Ayan, tulungan niyo po akong ipagdasal natin na sana po ay makamit ko po ang aking pangarap through ETF program na makuha ko po yung aking bachelor's degree. O, di ba po? So, alam nyo ba, share ko lang po sa inyo, wag po kayong tumigil mangarap. Kasi,
para po sa akin, hindi po hadlang kung ano man po pala yung edad mo, hindi hadlang kung ano yung kahirapan mo, basta matuto po tayong mag-ipon. Matuto tayong mag-ipon, no? So, ngayon, ayun nga, i-share ko po sa inyo na bigyan po natin ng chance yung sarili natin. I-upgrade po natin yung skills natin. I-upgrade po natin yung kakayanan po natin. Kasi, bakit ako naging interesado dito? Para po mas malawak yung oportunidad ng makapagtrabaho po tayo sa online, sa physical store, makapagtrabaho po tayo sa anong tawag dito, saan gusto natin, makapag-business po tayo, at ito kasi malaking tulong sa business ko ito. Kaya talaga pong pagsisikapan ko. Ano po? So, lalong-lalo na po pag nagbi-business ka. Itong kasing course na ito, nag-swak po sa business ko. Kaya po, konti na lang po yung anong tawag dito? Konti na lang yung subjects na iti-take ko. Ayan. So, doon naman po sa mga ibang course na like for example, BPO ka nagwo-work, ilang taon ka na sa BPO, automatic po yan, BSBA, Marketing Management, or Office Management, or Hotel Management, ganun po, ano. So, depende po sa inyo kung magpa-assess po kayo sa mga school na gusto nyong puntahan, mag-research muna po kayo kung saan po kayo malapit. Meron naman pong Luzon, Visayas, Mindanao, NCR. Meron po. Pero po ako dito sa Pampanga kasi nung una wala pa, at the same time ay private po kasi yung dito. So ngayon po ako po ay nagpunta sa NCR, at yung napili ko nga po sa NCR yung PUP. So nasa inyo po yan, do on your research po. Huwag pong maniwala sa mga sabi-sabi. Huwag pong maniwala sa mga, uy, sa ganito, ganyan. Oh. Huwag pong maniniwala doon. Mag-research po kayo sa Google, sa internet, kung saan man dyan, pwede. Manood din po kayo ng YouTube, kagaya po nito, sa TikTok, ganyan. Meron din po ako doong upload. At manood din po kayo ng mga sa TV, basta kung saan po kayo pwedeng makakuha ng mga information. I-research nyo po. Huwag po agad magbayad sa mga tao lang, ha. Magbayad po kayo sa mismong school. Ayun. So, para hindi tangayin ang pera nyo. Okay? Paalala lamang po yan. At ito po ay base po ito sa experience ko. Okay po. Sa susunod po ay episode 3 na tayo. At isi-share ko po sa inyo ang aking journey. Ayan, thank you so much po for watching, and have a good day. Thank you so much.